Ayun, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? So, ngayon nakikita nyo po yung ating title. Siguro kakaiba, no? Nakapagtaka, no? Nakakagulat, no? I don't know. Basta it is not the usual content that I do, no? Pero sinabi ko naman po yan nung start pa lang ng year, no, na gusto kong magbigay ng something different, magbigay ng something unique, no? Ng flavor, kumbaga sa content creating ko lalo. Marami na pong gumagawa ng content, no? Even dito sa Pilipinas, marami na po yung gumagawa ng content. So, siguro, somehow gusto nating mas-set apart or at least mag-present ng something na bago. So, sinabi ko naman yun na aside sa perfume reviewing or pag-update ng hauls, no? Or pagbigay ng mga lists, no? Gusto kong magbigay din, no, maging open din sa mga thoughts ko, sa mga point of view ko, sa mga personal reactions ko, kumbaga, no, sa frag community and of course perfumery in general. So ayun, nakagulat, no, siguro yun nga, kakaiba kasi ang nakalagay sa ating title, what are my pet peeves in the frag community? Well, days ago, may nakita po kasi akong post, no, sa Fraghead PH. Shout out po Fraghead PH, no, from a Fraghead named by the name. Yung post niya ay ito po, ipopost natin dito somewhere. What are your pet peeves in the fragrance community? Tapos binigay niya yung pet peeves niya, no. And naisip ko na this is something, paano ba, engaging, thought-provoking, kahit sabihin pa natin na huwag ka na kasing makialam, no, or manahimik ka na lang, the reality is, meron talaga tayong pet peeves, no. Ang pet peeves po kasi, or pet peeve, ibig sabihin po niyan, something that you are basically annoyed of, or you find something annoying or cringy, or sa Tagalog nakakairita, no, parang ganon. And yun nga, naisip ko this is thought provoking, and yung mga ganito pong topic, chismoso po ako gusto kong magbigay ng thoughts, no. Gusto kong magbigay ng, kumbaga, ideas ko, no. And of course, no, for practicality's sake, content na rin to, no. So, ayun, anyway, pet peeves, no, yung mga for you find annoying or irritating sa frag game. Now, disclaimer, no, kasi yun nga, when you are doing this kinds of topic, syempre, medyo paano ba, medyo risky, no. Pero yun, disclaimer number 1, yung content po na ito, this is not to underestimate or to attack anyone, lalo in the frag community. Again, risky siya, no? Pero yun nga, sana more of makita nyo po ito as not only my personal thoughts, nagbibigay lang ako kung ano lang sinasabi ko dito, but rather makita po sana ninyo ito as a learning point, or may matutunan po kayo kahit konti, no, sa personal na thoughts ko or view ko sa frag community in general. And number 2, yun, subjective po ito, no. I could be right, I could be wrong, no, pero yun nga, subjective, no. Basically, ang hirap mag-determine or magbigay ng standard as to what is right and what is wrong. So, anyway, sana po somehow may matutunan po kayo dito. I understand pag meron sigurong ma-offend or maiinis, I'm so sorry po. Pero yun nga, I just want to share to you some of my pet peeves, mga kinaiiritahan, no, or mga bagay na I am annoyed of sa frag community. Ayun, actually nag-comment din ako dun sa post, no, and may mga nakakita nun, pero gusto ko lang siyang sabihin sa ngayon, no. Gusto ko lang, of course, para mas ma-express ko yung ideas ko. So number 1, na
pet peeve for me. Number 1, yung mga naghahanap ng quote and unquote panty droppers na perfume. Yung mga naghahanap ng ano ba yung frag na makakascore ako, mga ganon. Cringy siya for me kasi napaka-shallow. I'm so sorry for the term. Napaka-shallow niya for me. Na para bang pati ba naman sa frag game, no? Sa ibang hobby of course, nakikita niyo yan, ginagawa yan, ano. Pero pati ba naman sa frag game, dadalhin natin yung ganun, no? Gagamitin natin yung perfume para makascore, no? Ang cringy nun for me, no? It's low-key underestimating the game, no? So anyway, that's number 1. Guess nyo naman po yung sinasabi ko, kaya tuloy may mga kung ano ng label, no, sa halimbawa sa Sauvage ng Dior, no, or Versace Eros, no, may mga label na ng F-boy, pang F-boy daw, etc. Pero it's not meant to be that, no. Napaka complex pa, napaka dami pang bagay na dapat nating tingnan sa isang perfume, at hindi lang kung panty dropper ba, ano ba yung frag na makascore ako. Man, that's for me personally, wag po kayo magagalit, that's shallow, no, napakababaw nun, no. So anyway, that's number 1. And number 2, gets nyo na naman ako doon, I don't want to dwell sa point. Number 2, yung may nakita kasi akong post, no, sabi doon parang you're uncomplimented and insert the niche frag, no, uncomplimented, insert niche frag that costs a lot of money versus itong dupe or clone or inspired frag na ito na ang mura lang pero it gets you a lot of compliments, no. So siguro nakita nyo yon, no. For me personally, hindi ako natuwa sa post, no. It's not just because I'm in the niche game, no, sa ngayon, no, pero I find it insensible, no. Hindi ko makita yung sense, no. This is in no way again an attack to anyone or even to the clones, to the dupes or the inspired perfumes, no. I mean, even I myself, I review inspired perfumes, no. Dati I also review ME dupes, no. So ang sinasabi ko lang po dito, para bang ang frag game is equated to compliments, no. Guys, gusto ko lang sabihin yung thoughts ko about dito. Gusto ko lang sabihin, always remember na ang frag game po, hindi siya umiikot sa compliment getting, no. Hindi siya umiikot sa I got a compliment wearing this frag versus this one. Of course, don't get me wrong. Syempre, that's a great deal, no. Bonus talaga yan na makakuha ka ng compliment. Syempre, you feel good kasi of course, I always see perfumes as part of the overall fit, no. What do I mean? Parang syempre when you smell good, tapos maayos yung pananamit mo, etc., maganda yung personality mo, so it's part of the package, no. And pag may nagsabi sa'yo, uy, you smell good, of course, no, that's great, no, maganda yun, no. Pero always remember na ang frag game po, hindi lang siya about compliments, no. Para bang yung iba kasi bumili ng ganitong frag, diba? Bumili sila ng Versace Eros, no? And hindi sila nakakuha ng compliment, para bang end of the world na, no? Binili ko to, pinag-ipunan ko to, tapos nag-overspray ako pagpunta ko somewhere, nung kasama ko yung mga friends ko, etc., or yung girlfriend, boyfriend ko, hindi ako nakakuha ng compliment, wala man lang comment, tapos discourage ka na sa frag, bibenta mo na, man, that's not the point of the frag, no. You bought the frag supposedly kasi gusto mo siya, no. Kaya ka bibili ng frag for yourself, no. Yung compliments, bonus na lang yan, no.
pero you buy the frag dahil gusto mo siya, dahil it boosts your confidence, no? It helps your fit, no? Yung overall fit na yon, it is a major part somehow, no? Or it's a part, no, ng day mo, no? You feel good, no? Pag naamoy mo yung frag, hindi siya dahil hindi ka na compliment, ayaw mo na, naibebenta mo na. So that's not the point, no? What I'm trying to say is there's so much more to the frag game, no? Ako personally, I respect the art, the history, the creativity. I respect the nuances and, you know, the distinctions of notes and accords. I respect the scent associations that we make, the memories that we make with a particular perfume. No, hindi lang siya compliments, no? Kasi ang siguro kung bakit hindi ko siya nagustuhan yung post na yun, well, gets ko yun, joke, no? Baka sabihin nyo, si sir naman napaka slow, or si sir naman napaka sensitive. Gets ko na joke siya, no? It's meant to be funny. Pero yun nga low key for me, it undervalues niche, no? Well, hindi naman kailangan ng niche ng apologist, no? Or someone who will defend, no, for its sake, no? Pero what I'm just trying to say is, yun nga, you should not equate niche, no, or any frag for that matter, you should not equate it to compliment getting, no? That's pointless, no? For me, kung ganun pa rin po yung view natin sa frag game, siguro hindi pa natin naunawaan na this is olfactive art, no? This is highly reputable, respectable, no? So yeah, it is low-key undervaluing niche, no? And that's just for me, to be honest. Yun yung nakikita ko, kasi yun nga, napaka beautiful ng frag game, ng frag experience, ng associations, again, ng memories, no? So yeah, that's number 2 na pet peeve or kinaiiritahan ko sa frag community, no? Number 3, speaking of underestimating, nakita nyo po ba yung I made a post din, no? Parang last month siya, no? About this post, no? That presents different perfume houses, no? From designer frags to niche houses, no? To, you know, indie brands, no? Nakita ko yon, no? Tapos ang kinainisan ko dito, or siguro, no, hindi naman kinainisan, pero nakakairita, no, na naka-hierarchy siya. So parang your entrance to the game, tapos may high luxury, tapos may kung ano pang napaka pointless na mga nice. na mga classifications. Para sa akin, I don't get, no, hindi ko magets yung hierarchy. Bakit? Kasi is it in the terms of price? No, kasi ang idea po kasi ng karamihan, when it's niche, mahal lang, no? Mas mahal siya always sa designer, no? Which is not the point, no? Halimbawa, bigyan ko po kayo ng example, no? There are frags like, halimbawa, Majuri, no? Ano pa ba? Essay Strikes the Notes, Map of the Heart, no? Na around 1,500 to 3,000. Actually, parang mas mahal pa ang Hawas Ice, no? Para sa akin, yun nga, niche tong mga to, indie houses tong mga to, pero they don't cost a lot, like yung laging pinoportray or understanding ng mga tao na pag niche, mahal lang yan, or hindi pwedeng bumaba sa designer. On the other hand, meron pong mga frags, no, like halimbawa private line ng Guerlain, or halimbawa yung La Collection Privé ng Christian Dior. Yan po ay 15,000 and above. Designer frags. So well, in the definition of niche that I understand, we consider that niche, no? Yung
yung private lines na yun. Pero basically, it's still designer, no? It's from a designer brand, no? So, hindi ko magets, is it in terms of price, no? Kasi, hindi po pwede. Tapos, nakita ko pa yung Nasumato, of course, Duro, Pardon, Black Afgano, etc. Nandun lang siya sa gitna, no? Well, ang Nasumato, it is yung isang bottle, it's like 6,000, no? Or 7,000 for a 30 ml bottle. If you compute that in terms of the ml, no? Mataas po yun, no? Malaki po yun, no? So, hindi siya pwedeng maging price kasi it's not, it's low-key, not being able to understand, no, na yung may iba-ibang, you could not put in a hierarchy yung mga frags na yan kasi meron silang mga basic lines, meron din silang private lines, no? At merong mga, again, may mga indie or niche houses that are more affordable without compromising the quality of the juice, no? Bigyan ko po kayo example, no? This is fairly cheap, no, na niche, no? Halimbawa, ito pong Francesca Bianchi, I have here the dark side, no? Quality juice to, pambihira, no? One of the best in the game, no? And itong Ambre Rouge ng Parfum de Empire, you're looking for a legit very competitive use ng ambergris. This one, no, this house, they make good use of the ambergris. So, yeah, ito pong mga frags na ito, or is it in terms of, you know, the creativity, no, or the quality of the juice, no? Again, no, that's low-key being judgmental, no? Hindi mo pwedeng sabihin na ang Amouage, halimbawa, itong Overture man ng Amouage ay mas maganda ang quality as compared to Ambre Loop ng Rania J, no? That's low-key judgmental, no? Hindi ko magets yung hierarchy na yon, no? I find it frustrating kasi meron pa nag-message sa akin, uy, bakit wala yung frag ko sa hierarchy na yan? Bakit nandito lang sa gitna? Bakit nandito lang sa entrance, bro? It's pointless, no? I don't trust the hierarchy at all. So, yeah, that's number 3. Tapos yung pang-apat po na pet peeve or kinaiinisan ko sa frag community is sexualizing perfumes. What do I mean? When you post a frag, no? Halimbawa, may perfume dito. Merong mga nagsisexualize, no? By sexualizing, you mean na yun nga, it's putting sexual overtones sa isang topic, no? I mean, that's part of the marketing strategy, lalo na mga designer houses, no? It's part of it, no? I understand. Even mga shampoo ngayon, even kahit toothpaste ata nilalagyan ng model na, I mean, you get what I mean, no? Pero yun nga, ang ibig ko lang sigurong sabihin na yun nga, ang frag game, it's more than that, no? It's more than pagpapakita ng katawan, no? It's more than yung sinabi ko sa number 1 kanina na panty dropper frags, no? I respect the frag game so much, no? I see this as an art, no? If you see, halimbawa sa mga artists, no? If you see the value na ginagawa mo in every canvas, no? That for you, ano yan eh, priceless yan eh. Walang enough na price na pwedeng makapag-equate doon sa creativity ng artist, no? Ganun sa akin ng frag game, ganun sa akin ng perfumes. Hindi ko lang siya sinusuot, no? For the sake of mabango o hindi. For the sake na may suot lang, no? I see it's art, it's creativity, it's history, no? So, yeah, again, no guys, ito lang yung 4 na gusto kong i-share sa inyo. I know na baka may ma-offend ako siguro, or baka may magsabi na masyado ako kasing nakikialam, pero again, that's just my subjective
opinion sa mga bagay-bagay. So, yun guys, maraming salamat po. Kanina actually dapat i-share ko sa inyo yung yung SOTD ko, and siguro dito ko tatapusin ang scent of the day ko. Kung interested lang kayo, kung may pakilang kayo, my scent of the day is ayun, this is Sunshine Woman ng Amouage, really great frag, i-review ko rin to, pero that combination ng florals with tobacco, and I believe meron siyang fruit notes, parang blackcurrant or something. Pero yeah, this is great, sabi ko nga na kung gagawa ang Amouage ng Chanel Allure Homme, ng Chanel Allure Homme Sport, or kahit yung yung starter lang ng flanker, it would be Sunshine Woman. This is really bright, very unisex, hindi siya katulad ng ibang offerings ng Amouage na talagang leaning towards feminine. So anyway, yon Sunshine Woman ng Amouage, and I'm also testing out, and guys, I will also review this, abangan po natin. This is called Erotica Elixir ng Arcade Gaultier. This is their only sa ngayon private, in their private line. This is a creation of Sir Renato Lopena of Ren Atelier. Nireview ko na yung Ren Atelier way back, so yeah, this is Iris, this is powdery tobacco, para siyang powdery tobacco on a bed of florals, parang ganun, and may boozy aspect siya. Nakita ko parang cognac, I get that, para siyang, actually sabi ko nga siya, makakilala ko, para siyang konti, parang unsweetened na jazz club in the dry down. So anyway guys, i-review natin to in detail very soon. So yun lang po, maraming salamat po sa pakikinig, maraming salamat po sa pagsuporta. If you find my content interesting and somehow helpful, please do consider liking, sharing, and subscribing. Maraming salamat po at ingat po kayo.